Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating YouTube channel. At yun nga, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-content, pero nabigyan tayo ng panibagong opportunity para makagawa ng isa pang motorcycle review featuring Suzuki Smash mula sa ating kaibigan at ka-churchmate. Special shoutout na rin kay Brother Roy. Maraming salamat sa pagpayag na magawa ng content itong bago niyang motor. Nagawa na natin ng review yung motorsiklo niya dati na Yamaha Sight, at ngayon ito naman Suzuki Smash naman yung gagawa natin ng content. At yun, pag-uusapan natin sa motorsiklo na to, syempre yung kanyang specs, yung kanyang features, at kung ano nga ba yung masasabi ko tungkol dito sa motorsiklo na to. So bago tayo mag-proceed mga master, no, meron siyang dalawang variation. Una, yung carburetor type, at pangalawa naman yung kanyang fuel injected. So itong nasa harap natin, siya ay carburetor type. Siguro mamaya iisa-isay na rin natin kung ano nga ba yung pinagkaiba ng carburetor type sa fuel injected na Suzuki Smash. So pagdating sa kanyang engine displacement mga master, siya ay 109.7cc na may 4-stroke, single cylinder, single overhead cam na may 2 valves. At pagdating sa kanyang fuel etc, carburetor type siya. Sa kanyang starting system, meron siyang push start at meron din siyang kick start. Kaya if ever man na malobat yung battery ng motorsiklo natin, malaki yung chance na mapagana pa rin natin siya dahil dito sa kick start na ito. Pagdating sa usaping bore and stroke, maximum horsepower, maximum torque at compression ratio, siguro ilalagay ko na lang dyan sa screen para mas maintindihan nating mabuti. Proceed naman tayo mga master sa kanyang mga ilaw. Pagdating sa kanyang headlight, kung mapapansin nyo, siya ay naka halogen type pa rin na bombilya. Ganon din sa kanyang signal light, halogen type lang din siya. Dito naman sa likod, halogen bulb din yung kanyang signal light at yung kanyang mismong brake light. Pagdating dito sa kanyang compartment, nandito yung kanyang tangke na may fuel tank capacity na 4.5 liters. Tapos yung pinaka compartment niya, siguro kasya yung nutshell na helmet dito. Pero siguro half face, full face, malabong magkasya. At andito rin pala yung pinakalalagyanan ng battery niya, kaya safe na safe yung battery natin kahit na maulan yung panahon. Usaping gulong naman tayo mga master. Pagdating dito sa harap, ang sukat ng gulong niya ay 70 by 90 by 17 tube type, at ang kanyang stock tire ay MVP Star. Yun yung brand ng kanyang stock tire. Dito naman sa likod, ang sukat ng gulong niya ay 80 by 90 by 17. Tulad din sa harap, ang brand ng gulong niya ay MVP Star din. Medyo hindi ako familiar dito sa brand ng gulong na to, pero nung ginamit ko naman, masasabi ko naman na kahit papaano makapit siya. Sa preno naman nito mga master, dito sa harap siya ay naka drum brake. Pagkadating sa likod, naka drum brake din siya mga master. Dito naman tayo sa kanyang meter panel. Pagdating sa kanyang speedometer, naka-analog siya. Sa kanyang fuel gauge, analog din. Yung kanyang gear indicator, nakalagay din dito sa gilid. Kaya hindi ka na malilito kung naka-anong gear ka na. Signal light at yung high beam, kung naka-high beam ka man. Sound check tayo mga master. Dito naman tayo sa mga pindutan niya, no. Pagdating dito sa kanan, ang makikita nyo lang ay yung kanyang push button. Dito naman sa kabila, low beam at high beam sa taas, signal light, busina at yung kanyang choke o sakaling cold start man siya.
At ngayon punta na tayo dito sa mga opinion ko dito sa motorsiklo na gamit-gamit natin. Pagdating sa kanyang handling, hindi siya mahirap iliko dahil unang-una magaan yung pinakamotor, at the same time yung kanyang turning radius ay malawak din. Kaya kahit na maipit ka sa mga traffic, madali kang makakasingit kahit saan. Tapos sumunod naman, syempre isa sa pinakamahalaga ay yung seating position. Dahil yun nga, itong motorsiklo na to kapag kagamit-gamit natin, tayo ay naka-upright position. Kaya kahit gamitin natin ito pang long ride, hindi tayo basta-basta mga ngalay. Pangatlong bagay naman ay yung tungkol sa power nitong motorsiklo na to, no? Although kahit sabihin natin na 110cc displacement ito, kahit papano may bibigay din naman siyang pwersa kapag humarurot ka. Pero yun nga, dahil nasanay ako sa 150cc displacement na motorsiklo na gamit-gamit ko sa araw-araw, medyo nabibitin ako sa pwersa niya. Pero kung ang purpose mo sa paggamit ng motor ay pang daily service lang, hindi yung racing or kung beginner rider ka man, swak na swak sa itong motorsiklo na to. Usaping suspension naman tayo mga master, no? Pagdating sa performance na kanyang stock suspension sa harap at sa likod, napaka-responsive naman niya, hindi masyadong matagtag. Yun nga lang, kapag ka nasa high speed na tayo, medyo mabibrate yung motorsiklo mismo. Pero yun nga, wala namang kumakalampag sa kanyang fairings, at kung ano man yung parang tunog kumakalas, wala namang tumutunog na ganun. Panghuli at pinakamahalaga sa lahat ay yung usaping preno mga master, no? Although naka drum brake yung preno nito sa harap, ganun din sa likod, drum brake din. Maganda rin naman yung response ng preno niya. Kaya kampante naman ako na kahit sabihin natin na biglang may heartbreak na mangyari habang bumabiyahe tayo, di ka naman ipapahamak ng ganitong preno. Kasi nasanay din naman ako sa mga drum brake na preno. Maganda rin naman yung performance niya. Di ba na lang mga master sa pag-a-adjust natin? Kasi may mga riders talaga na mas gusto na malalim yung preno. Meron din namang mga riders na gusto konting tapak lang, kumaagat-agad yung preno. So kanya-kanyang preference na lang yan kung saan tayo mas komportable. Pero overall, pagdating sa preno, sa stock na preno niya, okay lang, wala akong masasabi. Goods na goods para sa akin. At yun nga lang, isa sa napansin ko sa kanya, dahil nga, ayun nga, naka halogen bulb yung kanyang headlight. Kung mapapansin nyo, hindi ganun kalakas yung headlight niya. Kaya I suggest mga master, kung kukuha kayo ng ganitong unit, magpapalita kayo ng LED bulb para kahit paano mas malakas yung ilaw nyo, or magpakabit na rin kayo ng auxiliary light pang suporta sa ilaw nyo kung bumabiyahe man kayo. So yun, sana may naitulong sa inyo itong video na to. Sana kahit paano nabigyan ko kayo ng malinaw na information regarding sa unit na gamit-gamit natin. So yun lang mga master, ingat sa lahat, enjoy the ride, ride safe, peace yo, alright.